Isang tip para mapanatiling fresh ang hipon ng ilang linggo sa freezer. Dahil napadaan kami sa Fishport at mas mura doon syempre ang mga paninda, bumili na rin ako dito ng ilang kilo ng hipon para makapag-stock nito sa ref. Pag uwi ng bahay ay hinugasan ko agad ito. At dahil madami ito, hindi ko ito lulutuin ng isang lutuan lang. Kung kaya, ang ginawa ko ay nagbukod-bukod ako sa mga container para may iba't ibang putahe ako ng hipon sa mga susunod na linggo. Sa bawat container ay naglalagay ako ng tamang bilang depende sa putahe na lulutuin ko. Siguraduhin lang nang matatakpan pa rin natin ito ng maayos dahil may ilalagay pa tayo dito mamaya. Syempre, mawawala ba sa atin itong ice cream tub na paborito ng ating mga nanay na talaga namang sinop na sinop at hindi tinatapon. Next ay naglagay ako dito ng yelo. Alam naman natin na sa mga palengke para ma-preserve din ang freshness ng hipon ay naglalagay din sila ng yelo. Tapos naglagay ako dito ng tubig hanggang sa lumubog yung mga hipon. Dapat talaga nakasubmerge pero itong container ko ay medyo maliit lang siya. Kaya I suggest yung mas malaki o yung mas malalim ninyong container ang gamitin ninyo. Sa mga magtatanong kung bakit naman kailangan pang lagyan ng yelo, gayong tutubigan din naman, wala lang, gusto ko lang. Charot! Kasi mas matagal ma-freeze ang room temperature water kumpara sa chilled water. At the same time, mas masyushorten din ang freezing time at makikip natin na fresh yung hipon while freezing. So, heto na, kung mapapansin niyo ay nagyelo na itong ating hipon. Ayan o, diba? At syempre, ipapakita ko din po sa inyo yung ibang container. So, sa prosesong ito, makikita ninyo na makikip yung freshness ng ating hipon o hindi siya ma-freezer burn. Sa pag-thaw naman nito ay nilalagay ko lang siya sa running water o ibababad ko siya sa tubig at actually mabilis lang siyang i-defrost kumpara sa mga karne na in-stock natin sa freezer, di ba wala namang water yun tapos ang tigas-tigas, ang tagal ma-defrost yun. So ito mabilis lang. Sa ganitong proseso ng pagpipreserve ay maglalast ito for 3 weeks to 1 month. Pero syempre ayaw nating patagalin pa ng mas matagal doon para talaga namang mas masarap pa rin ang ating hipon. Pero disclaimer lang mga ka-MU, syempre, iba pa rin talaga yung fresh na lulutuin natin mula sa palengke, diretso luto na. Iba pa rin talaga yon. Ito ay isang way ko lang ng pag-preserve nitong hipon para kung maramihan man ang aking bili ay pwede kong stock sa aking freezer na hindi agad-agad masisira. Kayo po ba? Baka meron pa kayong maisuggest na ibang way ng inyong pagpe-preserve ng hipon ninyo? I-share nyo naman po yan dito para marami tayong matutunan sa isa't isa.